yes, nandito tayo sa kabilang bahay and that is Inday. Kasi may mga lumot. May mga lumot daw yung ano, so nililinis niya. Okay. Here is the neighbors. Mag-ingat ka rin ha, baka nakatalikod ka dyan, slide ka. Sabi ko kay Regine, brasin natin, Regine, para namang walang tao. Sige lang. Ang pangit naman tingin. Pati yung halaman dun sa kabila. Yung halaman, mataas na yung halaman. Ipakat na. Ay, relo mo dito, maiwan mo. Yeah. We're going out today with Mama and Nicole because Nicole is going back. Nasa Cebu. So, yan. Nagpapalit sila ng mga curtains. Ano ba yung naisip ko na magandang bilhin? Nagiging busy lang dito sa bahay na to pag nandito yung sister ko, guys. So, yeah, pag wala dito yung sister ko, madalas nandoon lang kami sa kabila. And this one, tina-turn off nila. Tina-turn off nila itong rep. Kasi, para hindi magastos sa kuryente. Di ba? Kasi bihira naman na nandito ang tao sa bahay nito. So, nandun talaga kami permanent sa kabila. But look at this one. Oh, yeah. I think it's better if I will open the light here. So, vlog muna tayo. Yan. Let's turn on the lights para makita. Yan. Look at that. Yan. Hindi ba? Grabe ang arrangement niya. Ganda. Is it nice? Kasi yan, nandyan yung mga Ang sister ko kasi mahilig siya sa mga gamit sa bahay, mga ganyan. So me, I don't have a hilig on gamit sa bahay kasi ito yung sinasabi ko, guys. Ito refrigerator na to. Ginagamit namin ito pag may occasion. Kaya lang, tina-turn off namin pagka wala namang pang tao dito sa house. Kunyari sa Christmas, ganyan, nandito kami. So ito turn on namin siya kasi sayang naman ang kuryente kasi nando naman kami madalas sa other side at the back. So, di ba? Is it nice? Oh. Ayan. Ano mga gamit na yung kaldero na mga complete talaga. Ang sister ko talaga mahilig talaga siya sa mga gamit sa house. Look at that. Diba? Yung bang parang classy at saucy mga arrangement niya. Ako kasi wala. wala daw akong ka-class-class ang abaduy. Yeah. Yeah. Siguro, pag may sarili na rin akong bahay, if I have my own house, kaya lang, wala naman, I don't need an own house naman kasi I don't have a husband, I don't have a children, so I'm alone. I live with my family, with my siblings, with my mom. That is what I'm saying. Yeah. So I don't need to have my own house unless I have my own family, di ba? So yun, medyo dati I got married once, kaya lang hindi siya, it haven't work. Yeah.
So, hindi kami nag-provide ng own house, own family, ganyan-ganyan. So, me and my ex-husband lived together for about 9 months only. And we lived separate ways na sa matagal yun. Been 15 years, 14 years. So, I'm single and available, di ba? Yan. So, it's because that I'm alone, so I can live wherever I want. I can live here on my sister, I can live on my brother, I can live on my niece, my nephews, di ba? Kasi, yun ang kagandahan yan when you're alone, when you have children kasi, di ba? Ang pinaghahandaan ko na lang is what I am preparing in case when I get old. So, syempre, you need to have enough money, you need to save money for yourself para meron kang pambayad sa carer. Yeah, when you get old, you can pay the carer who will look after on you. Kasi I don't have a children, I don't have a husband. Yeah, so yun. Parang ang life ko guys is I'm just enjoying my life being a single. Yeah, so nandito ko sa family ko. Parang dalaga lang, yung ganun ba? But I'm happy. I'm happy and I'm lucky because I have a family, di ba? My mom, my sister, my brother, my niece, my nephew. We are happy. So, yun. O yan. O, nakikita nyo, nagdaldal na ako. Nagdaldal. We're going out today. We're going out today. We're going out. We're gonna eat outside. And magde-date kami ng mama and then Nicole kasi si Nicole babalik na siya sa Cebu. So, kami na lang ulit. Yeah. So, I just wanna show you, yan, yung mga binibili ng kapatid ko, yung mga ganito. Diba, yung mga ganyan, diba, mga class. Yung mga ganyan mo. Ako kasi hindi ako marunong pumili. I don't know how to say it. Yung sister ko, pag pumili siya in terms of mga gamit sa house, furnitures, mga ganyan, kitchen utensils, refrigerator, yung mga ganyan. She is classy siya mamili ba. She knows how to choose yung classy siya, yung maganda, yung bagay sa house. Unlike me, I'm baduy. I don't know what is the English of baduy. Baduy means, I don't care kahit na paano yung gamit. Is it expensive or cheap one? Ganyan. So, ewan ko anong tawag sa taong ganun. Hindi kasi ako, unless siguro I have my own house. Maybe if I have my own house and I have enough money, syempre bibili rin tayo ng mga class, yung mga magaganda, di ba? I mean, siguro yung sister ko, artistic ba tawag nun? Artistic. Yung she knows how to choose, even the clothing, even the shoes, even the bags, even everything. My sister is the one who is choosing for us. Even mine, for example, kunyari, nagbakasyon kami sa Cebu, yeah. And then makikita niya, oh, ito maganda ito, uso ito, this is uso na bag, uso na shoes, uso na ganyan, and then she will buy for us, she will bought us that kind of item na uso daw, yung parang ganun. So ako, hindi ko alam, I don't even know the uso is trending ba tawag? Maybe sa English yun, it's trending ba tawag doon? Oo, katulad na may bag. Nung nasa Cebu kami, binilhan niya ako ng rubber shoes and then sandals, yung ganyan. Pero even if I have money naman to buy kasi my mom, basta okay naman ang financial status ko, financial namin. So we're lucky. Yeah, we are lucky and blessed. Because my mom have enough, my sister have enough. I can say I have enough as well. So we are lucky. We are a lucky family. Yan, so masasabi natin we are lucky family and we are blessed. And thank you Lord for giving us all those things. Hindi ba? Yun. So yun. What I'm saying lang is, sorry nabubulol ako. What I'm saying lang is yung pamimili ng mga gamit. Yung parang wala akong passion. Oh, ganyan ako. I'm just a simple girl. Yeah, just like hindi ako fashionista. I can wear what I want. Just like this. I can wear like this.
at home, di ba? Parang hindi ako passionista. But if of course I'm on the stage, I'm performing because I'm a singer, di ba? Siyempre, nag-aayos naman tayo, may makeup tayo, maganda yung outfit natin, sexy tayo, yun lang. Pero in terms of sa mga bahay, mga furniture, yung mga ganyan, ewan. Ay, that's funny. That's funny, pero nakakahiya yan. So, lahat ng mga nandito na nakikita ninyo, yung maganda, beautiful, that is what I'm saying. Yan ang, idea yan ng sister ko. Because my sister, yan, magaling siyang magpili. Like that one. Yung mga ganyan, yung mga curtains, yung mga ganyan, very classy, di ba? Very classy siya. Very classy siya when it terms sa lahat ng bagay. From clothes, jewelry, bags, shoes, accessories, furniture, kitchenware. She is very classy. Unlike mine, I can wear, if I have a kitchen, I can wear plastic one or walang kaklas-klas. Anong tawag mo dun? Di ba? Nakakatawa. But anyway, yun talaga ang behavior ko, guys. Ganun talaga ako. So, but kung papipiliin mo ko, if you were to ask me which one I would love to or I like, bahay or cars, I rather choose house. But simple house only. Simple, elegant pala. That is what I'm saying. My sister is, when it terms sa passion, sa pag-aayos ng bahay, everything, she is elegant. Elegante siya. Unlike me, I'm not elegant. So, minsan nga sasabihin ng mga pamangking ko, ate, sabi nila, tita, ang baduy mo. Kasi sometimes yung clothes ko, hindi siya partner sa shoes, yung mga ganun ba. Ganyan lang ako, parang simple lang ako. Depende, magiging passion ako when it terms to performing on the stage. Yan, I can be passion, di ba? Pero pag yung regular days lang, look at me, this is what I'm wearing, di ba? Simple, di ba? Nakakatuwa lang. Yung brother ko rin, ganon. Yung brother ko din, mahilig din siya sa mga luxury, magandang gamit, ganun. Ako hindi eh. Ewan ko. Siguro, sa ugali siguro ng tao yun. Siguro sa personality and traits ng person siguro yan. It depends, hindi ba? Yung merong luxury. Parang, siguro nagmana ako sa mother ko. Because my mother is not, hindi niya gusto yung mga luxury, yung mga mamahalin, yung mga ganyan ba? Hindi siya mahilig sa ganun. Oo. Pero syempre, kahit naman sino, gusto naman natin makatikim ng mamahalin, hindi ba? Or expensive clothes, expensive shoes, expensive everything. So, ang nagpapatikim sa amin yan is my sister. Yes. Because my sister, what she have, she gave us as well. Tinatry din niya, for example, ito, mahal ito, ay, uso ito. Sige, bilang ko yung ate ko, bilang ko yung mama ko, bilang ko yung kapatid ko, bilang ko yung anak ko. Ganun siya. So, gusto niyang matikman namin paano gumamit ng ganon. But, for me, okay lang. Basta sa I don't even buy an expensive phone. The phone that I was using is just a simple phone as long as magagamit ko siya. And daily na pangangailangan ko, I can use it for blogging, I can use it for texting, calling, email. So, dyan lang ako masaya, guys. Ganun lang. Ewan ko, depende nga siguro sa pagkatao yun. Merong mga ganon na tao na gusto lang simple. Pero syempre, kung sobrang simple naman, for example, I have a house, tapos masyadong simple naman, hindi ka naman magiging komportable siguro, hindi ba? Hindi masarap yung higaan mo, yung matigas yung bed mo. Siguro parang mahirap din pagka ganun, hindi ba? So, we're just lucky because we're blessed na natitikman namin yung mga ganitong bagay. It's because of my sister and my mom, di ba? Kasi, basta maganda yung journey ng aming life before we became ganito, di ba?
Pero hindi naman kami actually, guys, hindi naman kami dumaan sa sobrang hirap kasi my mom's relative, my father or my great grandmother, I can't say that they are rich people, but they are famous in Pangasinan. They are well known. They own a gasoline station. Yung mga ganun ba? So, we are not born to be poor people. Hindi ko naman sinasabi na pangit maging poor people. Yeah, but we experience light na yung medyo hirap-hirap konti, but not really as poor na yung sobrang hirap. No, we did not experience that ng sobra, yung ganon. Kasi maybe dahil yun sa history, sa history namin or sa relative ng both mother and father's side, so we're okay. Yeah, so thank you Lord. So yun ang dapat may pagpasalamat sa God, di ba? Just like what I'm saying, minsan pag iniisip mo yung bawat tao, you are not lucky sa lahat ng bagay. You see, guys. Ito lang, lately ko lang yun nalaman. Some people, they are not lucky financially. Hindi ba? But they are lucky in love. Hindi ba? Yung love sila, hindi sila iniwan na asawa, yung ganyan, they've been together for a long time kahit na they are poor, yung mga ganun ba. So, upo muna tayo dito. Dito naman tayo sa ibang view. Look at this, elegant again. Din, 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 din. Look at my sister. Choice niya yan. Yung sister ko, basta magaling siyang pumili ng mga ano. So, yan. Yan tayo. While I'm chika-chika, I'm just fixing my... Ayan. So, sasabihin na naman nila, ano to? Asa na ba ako? Nakalimutan ko yung topic. So, what I'm saying is, yeah, that's true and na-experience ko yan, guys. So, some people, they are lucky in love, but they are not lucky in financially. Di ba, financial matters. Imposible mong makamit. So, it's impossible for you to have both. Lucky in love life, lucky in financially, lucky in work. Di ba, napakahirap mong ma-achieve or makuha yung lahat, di ba? So, ganun talaga. Kaya nga sabi nila, no one is perfect. Walang perfect sa atin. So, in my case, I'm not lucky in love. I'm not lucky in marriage. But I am lucky with my family. And financially, lucky kami lahat. So, yun. Parang ang saya-saya. Parang ang saya-saya mo pa din, di ba? Oo, kasi minsan naiisip ko yan. Sometimes I was thinking about it, di ba? Minsan, iniisip ko, oh my God, wala man lang akong kalaki-laki sa ex-husband ko. We've never been together. I've never been experienced happily married ba ako? Or what, everything. No, I never experienced that. So, di ba? I always experience yung parang broken-hearted ka. Broken. Someone left you alone. So, hindi mo na feel yung love ka, yung priority ka, yung ganun ba? But, look at our life, hindi ba? So, we are lucky, hindi ba? Kasi, kahit na papano, I am very, very thankful to God. We are very, very thankful to God. My mom, my sister, we're okay. We are all in good health. Wala kaming problema, di ba? Kung if we want something, mas lalo na yung sister ko, even my mom niya, if we want something, my mom or my sister, we can get it. Kung ano man yung gusto nila, mabibili nila. Gusto nila ng ganito, gusto nila ng ganon. Yung ganon ba? Ako din naman. Pwede ko din naman yung gawin. So, nagpapasalamat na rin ako doon. Kasi, di ba? Hindi katulad ng iba. Hindi katulad ng iba na happy nga yung love life nila. Living together. Pero, na-experience naman nila yung na-struggle sila, how they can survive, how they can eat, how they can pay the bills, how they can buy things that they need, di ba? Yung parang ganun. So, dun ko naisip,
Ganun talaga pala ang life. So, yun talagang inaano ni God. Siyempre si God, may isip niya, ay, ito kaya si ano kayang bibigay ko sa kanya. Okay, okay, I will give you, you are financially stable, o kaya lang hindi masyadong masaya yung love life mo, di ba? Eh, iba naman, swerte ka sa job mo, di ba? Pag swerte ka sa job mo, financially stable ka din, no, di ba? Tapos, siguro yung iba, swerte pa din sila sa love life nila, o, di ba? Mga ganon. Pero, yung lahat na yun, hindi mo pala siya pwedeng makuha. That is what I'm saying. Financially stable, happy marriage life, work, hindi ba? Tsaka siguro health. Apat siguro yung category na yun. So yung apat na category na yun, guys, depende lang kung ano naman pupunta sa atin doon. 'Di ba? You're in good health pero wala ka naman pera, 'di ba? Pero may iba, may pera ka naman, you're not in good health. You don't have a happy marriage, hindi ba? You don't have a proper job, 'di ba? May mga ganon. So apat na category pala 'yan. So ngayon ko lang naisip. So, at least, we are very, very blessed. So, sana forever na yan, di ba? Sabi nila, walang forever. Pero, yung mga nangyayari na yan na bagay sa ating buhay, it's because si God din ang nag-ano niyan. Sabi nga nung kapatid ko, nung sister ko, alam daw ni God kung sino yung tutulungan niya. So nakikita yun ni God, siguro sabi ni God, ay ito, kawawa naman tong anak ko na to, sige bigyan kita ng ganito, bigyan kita ng ganyan, hindi ba? So, we are blessed, so we are very thankful sa God. And then isa pa, eto, hindi ako naging successful sa dito sa mga apps na pinapasukan ko, yeah, even on TikTok. And TikTok, I can say medyo naging successful lately, dati. Because before I was making money on TikTok, maybe sa isang araw 1,600 peso Philippine money in a day, but that is very very quick, not permanent. So means siguro mga 1 month, mga ganyan lang. So mahirap pa din yung ginagawa ko kasi I've been live for how many hours? 4 to 5 hours live on TikTok. That would be difficult. So until I finally decided to create my YouTube channel. Actually, this YouTube channel, I created this 2022, but I haven't used it. So, I'm just using it if I wanted to watch videos, ganito ganon, mapanood mo si ganito, ganyan-ganyan, mga balita, until my sister encouraged me to do vlogging and singing on my YouTube channel. So, sabi ko, oo nga, hindi ko itry, di ba? Kasi maganda, di ba? So, ayan. Ang feeling ko lang, nagiging successful ako slowly dito. Kasi, kahit na papano, may mga tumatangkilik sa akin. Slowly growing. I meet a lot of people here. Foreigners, Filipino, people all over the world. I met some people here on YouTube guiding me or supporting me or teaching me what to do, what not to do, ganyan. So, I'm very blessed. So, thank you guys. So, I will continue my journey here on YouTube. Ang promise ko palagi, when I was on the road to monetization, konting-konti na lang. So, when I reach that, I will start traveling. I will become a travel blogger. Kasi yun ang dream ko guys, to become a travel blogger. So, unahin natin ang Mindanao. Diba, syempre yung mga kalapit lugar natin dito, I will travel dito, Cagayan de Oro, Butuan, Davao, Surigao, Cotabato, Jensen. And then, I will cross to Bisaya. I will go to Cebu, Bohol, Dumaguete, Iloilo. Yung mga yan, slowly gagawin natin yan. Tapos iba-vlog natin until I will cross again sa Luzon. Of course, sa Manila mo tayo. Babalikan natin kabataan natin. No, nag-aaral pa ako doon ng high school. So, yun ang plano ko guys. And then, I will cross again to Pangasinan, Baguio, and La Union, where I worked for how many years as a singer in the band. So, iba-vlog ko yung lahat. Yun ang idea ko, di ba? Yung babalikan ko yung mga dati
So I hope makasama ko kayo sa aking journey. Thank you guys. Thank you sa aking subscribers, mga viewers, yung mga hindi pa nagsusubscribe sa akin. So thank you. Please come with me on my journey to become a travel vlogger. Yes, I'm excited. I'm excited. Alam nyo, yung kahit ay mga pamangkin ko, very supportive sila, tsaka yung kapatid ko. Minsan, nagjo-joke sila. Ano ate, sumusweldo ka na ba? Sabi ko, konti na lang, konting tiis na lang, di ba? So, thank you everyone, to my family, sa lahat ng mga friends natin na nag-subscribe sa atin, nag-support sa atin dito sa ating channel. Ayan, I'm growing now. So, consistent lang yung aking pagbablog. So, thank you. Sino ba naman ang mag-aakalang Brit Pinay na nasa Pilipinas? So, di ba? So, natutuwa kasi sila the way I talk, guys. Some people, yung comment, sabi, hey, Brit Pinay, I like the way you talk. You're very talkative, di ba? Talkative kasi ako, masayahin akong tao, di ba? Masayahin akong tao, ewan ko kung masayahin nga ba ako, pero sa loob, syempre, may iniisip din tayo, may problema, but I'm so blessed and I'm happy. So, magko-concentrate tayo dito sa ating channel. So, thank you everyone. See you later. Kasi I will be filming yung paglabas namin mamaya with Mama and Nicole. Kasi si Nicole is babalik na sa Cebu. Nagbakasyon lang siya dito. So, we're going out later. Banding-banding, kain-kain sa labas or whatever we will do. Ayoko lang magpa-facial. Kasi ayoko nagpa-facial. Ayoko na matagal yung kinakalutkot yung mukha mo. Ngayon si Mama kasi, tsaka si Nicole, yun ang gusto nila, yung kinakalukalukot ka. Ayoko noon, nainip ako. Or rather, magpagupit ako. Or may pangkulay naman ako dyan. Pero anyway, ayoko na matagal sa guys. Yun ang pinaka-ayoko. Yung matagal ako na nasa parlor. Nainip ako. Kasi dati noon, meron akong kaibigan na na beautician, nagpupunta dito sa bahay. Niya gusto namin magpa-ribbon, gusto namin magpa-color, nag-home service siya dito sa bahay. Sa pinapapunta ko siya dito. So yun, kasi ayoko yung nandun ako sa labas na matagal, naiinip ako. Parang hindi ako comfortable. Kasi nung nagkaedad na ako guys, dati mahilig ako sa labas. Pag lumabas ako umaga, gabi na ako umuwi. But when I get age, na edad na ako, I'd rather choose to stay home. So, totoo pala yun, sabi nila. Kasi I'm 50s na 50s pataas na yung edad ko. So, I love staying home. Parang, mas gusto mo yun nasa bahay ka. Sabi nga nila, pag tumatanda ka na, ang favorite mo na daw, hindi na daw shopping mall, hindi na daw shopping. Kundi ang favorite mo ng puntahan, mga drugstore. Drugstore. Kasi yung mga maintenance medicine, yun na daw ang gusto mong puntahan pag nagkakaedad ka na. Which is true, kasi na-notice ko. So anyway, thank you guys. I love you once again. This is Brit Pinay. So see you later on. Magbablog tayo na magbablog. I love you guys. Bye-bye.